Diba? Parang ano yan eh, pag ganito maulan, hindi natin nakikita ang araw, pero andyan lang yan. Diba? Ganun din ang ating Diyos. Kahit anumang season niyan sa buhay natin, lagi siyang nariyan. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. So, okay, sa pagpapatuloy po ng ating season of increase, no, sa ating series, last installment na po ng ating yung ating 4-week topic na series, season of increase. Ito pala. Ayan. No, nung week 1, pinag-usapan ang spiritual increase, growing in faith and love. Week 2, personal increase, developing wisdom and character. Week 3, material increase, seeking God's provision. And this morning, mga kapatid, yan po yung ating pag-uusapan, increase in community. Strengthening relationships and unity. No, pagpapalakas ng ating pakikipagrelasyon sa bawat isa at pagkakaisa. At yung pong ating scripture text, matatagpuan po natin sa Psalm chapter 133 verses 1 to 3. Inanyahan ko po kayong tayong lahat ay tumayo at basahin natin yan. Begin. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Let's all pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat sa bawat isa na patuloy na andun yung willingness, Lord God, na katagpuin ka, hindi lang doon sa kanilang mga tahanan, kundi maging dito sa aming worship hall, Lord God. Salamat po sa mga nakaraang araw sa aming buhay, despite na maulan, malamig, pero yung init ng aming pag-ibig, Lord God, sa iyo at sa bawat isa ay nangingibabaw pa rin. Kaya kami lahat ay naririto, Lord God. Sa umagang ito, hayaan mong patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Lord God, sa bawat isa sa amin. At patuloy naming itinataas sa iyo yung aming pag-uusapan sa umagang ito, strengthening relationships and unity, Lord. Nawa, makita ng bawat isa yung need and importance, Lord God, ng unity, Panginoon, sa loob ng iglesia. Hindi lang sa aming pamilya, hindi lamang sa aming mga trabaho, kundi maging sa loob ng iglesyang ito, Lord God. Tulungan mo kami na ito ay magawa, ma-implement sa buhay namin, Panginoon, at hinahayaan namin ang Banal na Espiritu Santo na kumilos, Lord God, hindi lang sa apat na sulok ng iglesyang ito, kundi sa puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Ipaintindi mo sa amin ang pag-uusapang ito, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, pwede na po tayo umupo. Psalm 133 verses 1 to 3. No? Yan po ay Psalm 133 is the fourth and last psalm. No, in the Psalm of Ascent or songs of ascent that was attributed to King David. Yung una ay Psalm 122, Psalm 124, Psalm 131, and this one, Psalm 133, were all attributed to King David. No? At kapag may pagtitipon or religious activities or parang mga religious festival na dinadaluhan, no, itong
katulad ng ng Passover, ganyan. Sa itong mga Jewish people, no, sila ay di ba, nagpupunta sila sa pinaka-templo nila eh. No, yung sentro ng templo nila sa city of Jerusalem. At habang sila ay naglalakbay patungo sa city na yon, sa Jerusalem, sa Mount located at Mount Zion. No, habang sila ay naglalakbay, they sang this Psalm 133. No? Hindi nila maitago o maikubli yung kanilang galak, yung kanilang saya kasi nasa isipan nila magsasama-sama sila to worship God in His temple. Hindi nila maitago yung galak nila, yung saya nila, no? Kaya inaawit nila itong Psalm 133 to express their joy in coming together for worship at the temple in the city of Jerusalem, where God promised to meet them. Di ba? Tayo, masaya ba tayo pag pupunta dito sa church? Sino yung excited dito? Biyernes pa, talagang, Biyernes pa lang, Sabado pa lang, talagang naka-ready na yung damit na isusuot, di ba? Grabe yung galak, ganun yung saya na nararamdaman ng bawat isa. Di ba? Si King David, kaya nga sabi ni King David doon sa Psalm chapter 122, sabi niya, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Sabi ni King David, andun yung saya niya no? Na alam niya kung saan niya kakatagpuin, imimit yung presence ng God. No, sayang-saya siya. Si King David. Okay, sino dito sa atin yung mga hindi makakalimutang mga ala-ala ng kanilang mga pagkabata? Hindi isip bata. Yung masasayang ala-ala, yung hindi nila malimutan ng kanilang mga yung mga childhood memories from teenhood from childhood to teenhood. Di ba? Di ba lahat naman tayo dumaan diyan? No, wala namang ipinanganak ngayon, tapos kinabukasan matanda na, di ba? Dumaan lahat tayo sa pagkabata. Pero hindi sa isip bata. Okay? Yung dala-dala ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng magulang mo para sa isang family gathering or gathering with friends. Di ba? Dati, ganun tayo di ba? Dala-dala tayo ng ating mga magulang. 3 years old, 4 years old, 7 years old, 10 years old. Dala-dala ka ng magulang mo diba? Karay-karay ka. Bit-bit ka ng magulang mo para dumulo sa isang family gatherings or gathering with friends. Di ba? Ganun yung ating naranasan nung tayo mga bata pa. Tanda mo pa yung mga holidays tuwing katulad ng Christmas. Nangangaroling ka, namamasko ka, kasama ng iyong mga kaibigan or ng mga pinsan. Di ba? Yun yung mga childhood memories natin na hindi mo makalimutan. Or pagdating ng New Year's Eve celebration, di ba? Sama-sama yung isang buong angkan, may reunion. Di ba? Ramdam mo yung saya, ramdam mo yung pagiging, yung belong ka, ganon. Diba, doon. Bata ka, bumibisita ka sa iyong mga lolos and lolas, partido ng tatay, partido ng nanay, diba, sa titos and titas, diba, lahat, diba, nakikipaglaro ka sa iyong mga kaibigan, diba, nakikipaglaro ka, ano pa, sa iyong mga pinsan, nakikipaglaro ka, attending birthday celebration. Lalo pag 7 years old, di ba? Mga bata yan. Diba? Nakakatuwa, nakakasayahan. Going on school trips nung elementary days mo or high school days mo. Di ba? School trips, field trip, no? Mga school projects na nangangailangan ng teamwork, no? Team effort.
Ganyan, mga gatherings, di ba? Kapag naaalala natin, di ba, nagbibigay pa rin ito ng ngiti sa ating mga labi. Di ba? Dahil dito sa mga pagtitipon na ito, where you found yourself happy. Naging masaya ka. Di ba? Naging masaya ka. Dahil dito sa mga pagtitipon na ito, where you forged great relationship. Di ba? Nakalikha ka ng malalalim, matitibay, matatatag na pakikipagrelasyon. Di ba? Yung mga classmate natin, di ba? Hanggang ngayon, naalala pa rin natin. Di ba? May connection pa rin tayo. May communication pa rin. Diba? Kasi, andun yung nakapagbuo ka ng relationship sa kanila dahil sa mga ganitong klase ng pagtitipon. Amen? Diba? At dahil dito sa mga pagtitipon na ito, pati yung character mo na-develop. Diba? Unti-unti nadidevelop. Diba? Natuto kang diba? Sa pakikisalamuha, natuto kang makisama, natuto kang gumalang, natuto kang magparaya. Di ba? Marami. Na-develop yung character mo dahil dito sa mga pagtitipon na ito. At it was at this gathering, where you understood the importance of unity. Dahil dito sa mga pagtitipon na iyong mga naranasan, nakita mo, naintindihan mo kung ano yung, di ba, pumasok sa isipan mo yung kahalagang pagkakaroon ng pagkakaisa. Amen? Di ba? At lalo na nung dumating ka sa adulthood mo, from childhood to teenhood to adulthood, di ba? Mas lalo mong naintindihan yung unity, yung salitang yung. Bakit? Kasi mas lumawak yung scope ng iyong ginagalawan. You were exposed to different social institutions, lalo na nung pumasok ka sa university or college. Diba? Mas lalong dumami ang iyong mga naging kakilala at kaibigan. No? Kaya mas naintindihan mo yung kahulugan ng salitang pagkakaisa or unity. Diba? Kahit sa trabaho, pagkatapos mo mag-aral, nagtrabaho ka. Diba? Naintindihan mo yung salitang unity, pagkakaisa. Amen? Unity helps people work together to achieve common goals. Right? Di ba? Ang pagkakaisa ang tumutulong sa bawat isa sa atin, sa isang grupo, para mabilis na magawa kung ano man yung kanilang gustong gawin. Unity resolves conflicts and differences. Ang pagkakaisa ang nagbibigay ng solusyon doon sa mga conflicts, di pagkakaunawaan, tampuhan, galit, and differences. Di ba? Yung unity. We agree to disagree. Di ba? Unity creates an environment of harmony. Ang unity, pagkakaisa, ang lumilikha ng isang kapaligiran na peaceful ka, masaya ka. Diba? Sa pamagitan ng pagkakaisa. And unity creates an environment of perspective from a healed space. Ano ibig sabihin ng healed space? Ito yung an environment designed to promote physical, mental, and emotional well-being. Yung healed space, ito yung isang kapaligiran na nagbibigay ng respeto, ng pagpapahalaga sa isang tao, ano man siya o sino man siya. Yun ang nalilikha ng unity, ng pagkakaisa, mga kapatid. No? Yan yung nalilikha. And Apostle Paul understood this. Naintindihan ni Apostle Paul kung ano yung ibig sabihin ng unity. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Naintindihan ni Apostle Paul kung ano yung kahalagahan, importansya ng pagkakaisa. Make every effort. May gagawin ka ba dyan? Make every effort. May gagawin ka ba o wala? Meron. Meron kang gagawin dyan. Kaya sabi niya, make every effort. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Para saan? To keep the unity of the Spirit.
para mapanatili, ma-maintain yung pagkakaisa. Sabi ni Apostle Paul, make every effort to keep the unity. To keep the unity. Andiyan na yan. Ano ang gagawin mo na lang? Panatilihin siya. Amen? Panatilihin natin. Kung may gagawin ka para mapanatili yung pagkakaisa, ano yun? Anong paraan ang magagawa mo para mapanatili ang pagkakaisa? Forgiveness. Amen? Sa Matthew chapter 18, lumapit si Apostle Peter sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong niya, Panginoon, makailang beses ko bang patatawarin ang kapatid na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. 70 times 7, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ano yung intensyon o ano yung reason behind doon sa statement na binitiwan ng ating Panginoong Hesus? Para ba mag-set ng strict numerical limit? Para ba ibig bang sabihin ng ating Panginoong Hesus nang sabihin niya na patawarin mo ang iyong kapatid na nagkasala sa iyo ng 70 times 7, and then after nun, 490 times na nagkasala sa iyo ang kapatid mo, pinatawad na mo ng 490 times, pagdating ng 491, hindi mo na patatawarin? Hindi na raw. Sawang-sawa ka na. Pero mo 490 times, ang isang taon, 365 days lang. Ilang taon mong patatawarin yung kapatid na nagkasala sa iyo? 1 taon at 4 na buwan. More or less. Di ba? Ano yung reason? Bakit sinabi to ng ating Panginoong Hesus? Jesus emphasized that forgiveness should be limitless. Binigyan diin ng ating Panginoong Hesus na dapat ang pagpapatawad ay walang katapusan. Binigyan diin ng ating Panginoong Hesus na dapat ang pagpapatawad is a way of life. Amen? Dapat a way of life yung pagpapatawad. Hindi pagdating ng 490, okay na, break na tayo. Di ba? Forgiveness. Yun yung isang tool para magkaroon ng unity, pagkakaisa. Ano pa? Humility. Pagpapakumbaba. Alam nyo, sa mundo, humility is a negative word. Bakit? Kasi sa mundo, humility means weakness. Kapag nagpakita ka ng humility sa mundo, pagtatawanan ka. Pag nagpakita ka ng humility sa mundo, ibubuli ka. Di ba? Kasi para sa kanila, kahinaan yun. Sasabihin na, ba't hindi ka gumante? Ang hina mo naman. Di ba? Kayang-kaya mo naman yung nagkasala sa'yo. Ba't hindi ka gumante? Diba? Yun ang sasabihin ng mundo. Pero to us, for us as Christians, humility is a virtue. Isa itong magandang katangian para sa lahat ng Kristiyano. Humility means kindness, meekness, and gentleness. Amen? So ano pa? Ano pa ang mga pamamaraan para magkaroon ng mapanatili yung unity, yung to keep the unity of the Spirit through the bond of peace? Maraming paraan, mga kapatid. Selfishness, pride, let it go. Napakanta tuloy ako. Mama, wala ako, pastor. Di ba?
those things go. Alisin natin sa ating isipan yung mga bagay na makapag-create ng disunity sa loob ng iglesia. Para lalo pang lumakas yung ating relasyon, strengthening, to give more strength dun sa ating pagkakaisa. No? Pansinin natin itong mga tanong na ito, mga kapatid. Do you actively pursue unity with other believers, or do you allow divisions to take root in your heart? Di ba? Do I actively pursue? I-personalize natin yung tanong na yan, mga kapatid. Ask yourself. Tanongin niyo yung sarili niyo. Do I actively pursue? No? Ipinupus ko ba para yung unity ay makita, maramdaman sa bawat mananampalataya, or yung isa? In what ways can I contribute to a stronger and more united church community? Ano yung mga pamamaraan na pwede kong i-contribute, ibahagi, para magkaroon ng isang matibay, matatag, malalim, at more united? Yung talagang makikita yung pagkakaisa sa isang church community. May naikaw-contribute ba ako? Or ako yung nagiging instrumento para lalo pang magkawatak-watak? How does my personal walk with God impact the unity of the church? Meron ba? Meron ba tayong, puwersa? May impact ba tayo para lalo pang tumibay yung pagkakaisa sa loob ng iglesia? No? Contemplate. Isipin natin niya, mga kapatid. Balikan natin yung ating scripture text, Psalm 133. No, diyan sa Psalm 133, may dalawang bagay siyang ibig iparating sa bawat isa sa atin. No, two things about living together in unity. Number one is the goodness of living together in unity. The goodness. Ang kabuuan ng pagkakaroon, ng pamumuhay ng sama-sama ng may pagkakaisa. Verse 1, ano sabi ng verse 1? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Napakagandang pagmasdan. No? Living together in unity is good and pleasant. Sabi ng verse 1. Living together in unity. Ito ay isang mabuti at kaaya-aya. No? Kaaya-aya para sa bawat mananampalataya. No? The word good, no? The word good, no, yan, it means excellent, agreeable, or beneficial. Meron kang pakinabang, no? No, diyan sa ating pinag-uusapan. Ibig sabihin, mga kapatid, unity is not only good in God's sight, but it is good for you too. Diba? Sabi diyan, hindi lang siya maganda sa paningin ng Diyos, yung pagkakaisa, hindi lang siya maganda sa paningin ng Diyos, kundi makabubuti rin ito sa iyo. Makakabuti rin ito sa bawat isa sa atin. Diba? And the word pleasant means beautiful, sweet, or lovely. No? Kapag, yun ngang, si Brother Celso, nag-aalaga ng kalapati yan. Ang alam ko, no, hindi, merong ano to eh. Ang alam ko,
Pag nag-aalaga ka ng kalapate, ano siya eh, pag tahimik yung bahay, ibig sabihin, may harmony dun sa loob ng bahay, nananatili yung kalapati eh. Di ba? Pero kapag maligalig yung isang bahay, alam ko, umaalis yan eh. Hindi na yung babalik doon. Ligalig nyo, dyan na nga kayo. Di ba? Ganun eh. Pero dito, sabi doon, di ba, bukod sa napakaganda sa paningin ng Diyos, ang pagkakaisa, ito ay nakabubuti rin sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niyan, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Namumuhay sila ng sama-sama ng may pagkakaisa. Kaya, kapag may unity, no, maging sa loob ng pamilya, no, maging sa loob ng isang organisasyon, at maging sa loob ng isang church, di ba, ano nangyayari? Life is much more pleasant, good, enjoyable, excellent, agreeable, beautiful, sweet, lovely, and beneficial. Di ba? Ang laki ng pakinabang kapag mayroong unity, mga kapatid. When everyone is getting along. Di ba? Ano yung getting along? Nagkakasundo-sundo. Di ba? Nagiging life is much more easier kapag mayroong pagkakasundo-sundo. Yung isang pamilya na walang unity, di ba? Ano nangyayari sa mga anak? Minsan, nagiging produkto sila ng broken family. Kasi maligalig sa loob ng bahay. Di ba? Ang isang church na maligalig, hindi magtatago. hindi pupuntahan ng kalapate. Alam naman natin yung kalapate, di ba? Spiritually. Di ba, mga kapatid, napakasarap malaman yung katotohanan na ang pamumuhay ng sama-sama ng magkakapatid na nagkakaisa is both good and pleasant. Di ba, pag nagkakasama-sama, namumuhay ng mayroong pagkakaisa, di ba, sabi diyan, good and pleasant, mabuti at kaaya-aya. No? Alam nyo kung bakit, di ba, sabi diyan, not everything that is good is pleasant, and not everything that is pleasant is good. Tama? Example. Tayaw. Ayan. Bak muna. Discipline is good, but not pleasant. Agree? Discipline is good, but not pleasant. Sabi ng Hebrews 12 verse 11, sabi doon, hindi tayo natutuwa, or kapag dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi, sabi doon, naghihinagpis. Sabi ng Hebrews 12:11. Di ba? Discipline is good, but not pleasant. Halimbawa, anak ka, di ba? May rules kayong sinusunod sa loob ng bahay. Kasi ang discipline, pagtutuwid yan. No? Sabi nga, habang tayo itinutuwid, no? Hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Di ba sa loob ng bahay, may binireg kang rules. Isa sa mga rules, may na-break kang rule. Ano sasabihin sa ng magulang mo o ng nanay at tatay mo? Pagkagaling sa school, wala nang gala-gala, diretso ka sa bahay. Discipline. Wala, hindi ka makakasama sa mga kaibigan mo. Di ba? Pag may na-break kang rule sa loob ng bahay, grounded ka. Di ba? Discipline is good, but not pleasant.
Ano pa? Medicine. Medicine, no, nakakatulong yan para tayo ay, may sakit ka, para tayo gumaling. Medicine is good, but not pleasant. Ay, yung iba nga, halos, iba, maduwal-duwal na sa pag-take ng gamot eh. Pero mabuti yon, but not pleasant. O, baliktarin naman natin. Chocolate is pleasant, but not good. Huwag na kayong kakain ng chocolate. Hindi, what I mean is, ganito mga kapatid, in moderation. Di ba? Pero, dark chocolate na lang daw. Hindi, ano pa? Di ba? Milk tea is pleasant, but not good. Hello? Doon sa mga mahihilig sa milk tea, mga kapatid, beware. Di ba? Napakatatamis niyan. Hindi, sa totoo lang, real talk lang tayo mga kapatid. Chocolate, pleasant yan. Pero hindi yan mabuti sa katawan. In moderation, in moderation, okay lang siya. Pero, di ba? Milk tea is pleasant, but not good. Ano pa? Soft drinks. Di ba? Soft drinks is pleasant, but not good. Oh, gusto niyo dark soft drink? Dark soft drink gusto niyo para safe? Di ba? Seriously, mga kapatid. Tingnan nyo, ha? Noong isang beses na bumibili ako ng gamot sa Mercury para kay Sister Dolly noon, meron akong isang kamag-anakan, dito lang sa may bukana ng Tamuro. Bata pa siya, babae. Nakita kami sa loob ng Mercury. Sabi ko, nabili ako ng gamot para kay sa asawa ko. Tapos siya, sabi ko, ikaw, ba't ka dito? Kala ko sa nanay niya. Yung pala, para sa kanya. Bakit? May diabetic siya. Alam niyo kung saan niya nakuha? Ang takaw niya daw sa soft drinks. Oo. Ang takaw niya sa soft drinks. Alam niyo kung gaano lang yung edad niya? Wala, mga 25 lang siya. 25 years old lang. Pero diabetic na. Bakit? Kasi masyado siyang, di ba? Dahil dyan sa soft drinks. Too much consumption of yung matatamis. Hindi siya nag-ingat. Di ba, lagi akong may nababasa kasi nagpa-follow ako dun sa, dati nga, CKD patient, yung si Sister Dolly. So, merong GC doon na puro patient na mga CKD. So, meron doon 17 years old. Nagda-dialysis. Di ba? Pansinin nyo, pabata ng pabata yung mga taong tinatama, yung mga CKD patients. Bakit? Noon, walang ano yan eh. Bakit? Kasi kapag nag-aaral, ang pabaon ng magulang, Yakult. Yakult ngayon, ang pabaon. Kinabukasan, Sesto. Sa isang araw, yung Chucky na chocolate. Yung sugar content niyan, mga kapatid. Di ba? Hindi natin napapansin. Sa ngayon, hindi mo mararamdaman yan. Pero pag nag-accumulate, no, padagdag ng padagdag. Later on. Di ba? Di ba? Ganyan ang mangyayari, no? Di ba? May mga bagay na mabuti pero di naman kaaya-aya at may mga bagay na kaaya-aya, pero di naman mabuti. But when we're living together in unity, kapag tayo namumuhay ng sama-sama, may pagkakaisa, ano sabi? We get the best. We get the best of both worlds.
We get the best. No? Of, yung sinasabing of both worlds. Na sinasabi dyan na how good and pleasant it is when brothers living together in unity. We get the best of both worlds. Good and pleasant. Di ba? Good and pleasant. We get the best of both worlds. Ano sabi ng Acts? Sabi ng Acts, chapter 2, verses 42 to 47, sabi diyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. What a beautiful picture of unity. Diba? Napakagandang paglalarawan ng pagkakaisa, mga kapatid. That's the goodness of living together in unity. Iyon yung kabutihan ng pagsasama-sama ng magkakapatid ng may isa. Kuha niyo, mga kapatid. Next. Hello. Number 2. Ayan. No? Iyan yung isa pang bagay about living together in unity. The blessing of living together in unity. Yung isa kanina, the goodness. Itong pangalawa, the blessing of living together in unity. Sabi ng verse 2 and 3, it is like, living together. Yung unity, it is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Tingnan nyo, napansin nyo ba yung sinasabi dyan na there is a downward movement dun sa dalawang images na ipinakita dyan. Sabi dyan, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down on the collar of his robe. And then, doon sa verse 3, the dew of Hermon were falling. Downward movement. No? Pababa siya yung kanyang movement. No? It means that the blessing comes from above and then pours down on us as the children of God. No, yung pagpapala ay nagmumula sa itaas, pababa. No, dito sa bawat isa sa atin. Pours down sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. No, yung downward movement ng sabi diyan, it is like precious oil. Ano yung it is like precious oil? The unity. The unity is like precious oil poured on the head. Verse 3, it is as if the dew of Hermon. The anointing oil on Aaron's head. Unity is likened to the precious oil which was poured upon Aaron's head down to his beard and robe when he was anointed as Israel's first
high priest. Exodus chapter 19. No, nang i-anoint si Aaron. No? Binuhusan siya ng langis. No? Unity is likened to the precious oil. Inihan tulad yung unity dun sa precious oil. Diba? Gaano kahalaga sa ancient Israel ang langis. It is a valued commodity para sa mga ancient Israel. Napakahalaga sa kanila nito. Hindi lang siya ginagamit sa anointing, kundi ginagamit rin siya sa pagluluto. Ginagamit din siya as moisturizer and parang refreshment, yung oil. Kaya ganun kahalaga sa mga ancient Israel, yung langis. And sabi diyan, unity is likened to the precious oil. Ganun kahalaga yung pagkakaisa. Inihalin tulad siya sa isang mamahaling langis. Inihalin tulad siya. No? Yung oil na yan, precious oil represents spiritual consecration and abundance. Yung precious oil, no, nire-represent niya yung spiritual consecration and abundance sa mga Israelita. And katulad kung paanong yung langis ay dumadaloy mula sa ulo ni Aaron, no, kung paano dumadaloy yung langis, no, down from Aaron's head to his robes, nababasa yung kanyang kasuotan, his garments. Imagine, di ba? Binuhusan siya ng langis mula ulo pababa sa balbas hanggang sa damit nabasa yung kanyang damit sa langis. It's a blessing. Diba? Diba? Unity spreads. No? Unity spreads and blesses everyone it touches. Kasi yung unity, yung pagkakaisa, inihalan tulad sa isang oil na binuhos kay Aaron na bumasa sa kanya. Hindi lang sa kanyang ulo, hindi lang sa kanyang balbas, kundi maging sa kanyang kasuotan. Unity spreads and blesses everyone it touches. Lahat ng gumagawa ng pagkakaisa ay inihalan tulad sa isang precious oil. Babasain ka ng pagpapala ng Diyos. Babasain tayo. The dew of Mount Hermon. Unity is likened to the dew of Mount Hermon, which brought fresh moisture and life-giving water to Zion, the holy city of God. Ganon ikinumpara, no, yung unity. Ang katulad daw niya ay hamog na nagmumula sa Mount Hermon. Alam niyo kung nasaan yung Mount Hermon? It was located at the northern part of Israel. Almost at the borderline ng Israel, Syria, and Lebanon. Naandun siya, northern part ng Israel. While the Mount Zion, nasa southern part naman siya. Ang Mount Hermon, year-long, snow-capped mountain siya. Lagi siyang may niebe. Kaya, at lagi rin siyang punong-puno ng hamog. Kaya yung mga living things sa kanya, hayop, halaman, healthy, ang lulusog. Pero ang sabi diyan, it is as if the dew of Mount Hermon were falling on Mount Zion. Imagine yung distance between Mount Hermon to Mount Zion. Pero ano sabi diyan?
the dew or the dew of Mount Hermon were falling on Mount Zion. Nagkaroon ng pagkakaisa. At yung blessing, di ba? Yung blessing ng Mount Hermon umaagos papuntang Mount Zion where the people of God meet. Ganun kahalaga mga kapatid yung pagkakaisa. Huwag nating baliwalain yan. Pag tayo nagsasama-sama ng mayroong pagkakaisa. No, yung comparison niya ng precious oil at nung dew of Mount Hermon, it suggests that unity brings renewal and sustains the people of God. Nagdadala ito ng pagpapala, ng pagbabago sa buhay natin. Tingnan nyo yung last sentence. Ano sabi dyan? For there, the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Sa ibang translation, sabi doon, for there, the Lord commands His blessing. Sa ibang translation, ginamit yung word na bestow, kapalit, ginamit command. For there the Lord command His blessing. Inuutusan ng Diyos yung pagpapala kapag mayroong unity. Ganun kahalaga sa Diyos. In God's sight, yung pagkakaisa. Hindi siya isang simpleng pagkakaisa lang. Ganun kahalaga sa Diyos, yung pagkakaisa, mga kapatid. Grabe. No? Grabe, yung pagkakaisa na ibig ipagawa sa atin ng Diyos. Psalm 133 teaches that where unity exists, God commands His blessing. Kung saan nag-exist yung unity, uutusan ng Diyos yung pagpapala. Pagpapala, halika dito. Puntahan mo yung pilar. Kasi nakita ko si Angel. Naging instrumento siya ng pagkakaisa. I-bless mo siya. Pagpapala, halika dito. Pumunta ka ng pilar. Kasi yung leadership ng pilar, nagkakaisa. Pagpalain mo sila. Pagpapala, halika dito. Nakita ko yung Salem, nagkakaisa. Puntahan mo, pagpalain mo. God commands His blessing. Literally. Literally, mga kapatid. Sabi diyan, hindi akong may sabi, kapatid. Sabi ng salita ng Diyos. At alam naman natin na lahat ng salita ng Diyos, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya kailangan nating palakasin, strengthening our relationships and unity dito sa loob ng iglesia. No? It's a reminder, mga kapatid, that true, genuine fellowship is not just good and pleasant, but sacred, carrying divine favor. Hindi lang siya good and pleasant. Unity is sacred, beautiful, excellent in God's eyes. You want to bless your family? You want to bless this church? You want to bless your life? Practice unity. Sagawa natin yung pagkakaisa. Walang away, walang tampuhan, pride, selfishness, putting others first for yourself. Di ba? Matuto tayo magpakumbaba, magparaya, respeto, gumalang,
Live with unity. Mamuhay tayo ng mayroong pagkakaisa. No? Kaya, sumagang to mga kapatid, make a commitment, no? To pursue unity dito sa ating iglesia. No? Magkaroon tayo ng commitment. From this day onward, magiging instrumento na ako ng pagkakaisa sa pilar. From this day onward, magpapakita na ako ng pagpapakumbaba. From this day onward, alisin ko na yung pride, yung selfishness. Yung pride, iwanan na lang natin sa bahay natin, gamitin natin sa paglalaba. Huwag nang dalhin dito sa church. Amen. Maging instrumento tayo. Diba? Let go of bitterness. No, unforgiveness. Alisin na natin yan. Kundi, maging instrumento tayo ng kapayapaan. Build up others and live in a way that honors God. Pamumuhay na nagbibigay ng papuri, ng karangalan sa ating Diyos na buhay. Unity is both good and pleasant, and it is a powerful witness to the world, mga kapatid. Isang napakagandang pagpapatotoo yan sa mundo, yung pagkakaisa. Amen? Unity is not optional for the believer. It is a command. Jesus calls us to love one another deeply and to live in harmony. The world will know we belong to Him by the love we show to each other. Kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, that's a good testimony sa mundo. John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Kuha niyo mga kapatid. Yan ang nagagawa ng pagkakaisa. Hindi lang ito maganda sa paningin ng Diyos, kundi mabuti ito para sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dito sa mensaheng ito, dito sa mga salitang narinig ng bawat isa, Lord God, kung gaano kahalaga yung unity, Lord God, the need, the importance of unity, Lord God. Tulungan mo kami na may sagwa ito sa aming buhay, Lord God, sa aming pamilya, sa aming mga pinagtatrabahuhan, at maging dito sa loob ng church, Lord God. At alam po namin, patuloy mo kaming pagpapalain, Lord God. Dahil ito yung pangako mo, ito yung sabi mo, Lord God. Na kapag kung saan may pagkakaisa, naroon ang iyong pagpapala, Panginoon. Maraming pong salamat sa kaliwanagang ito, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maging ehemplo kami, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, kung paano isasagawa ang pagkakaisa, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas, Panginoon. Help us, Lord God, na magawa ito sa buhay namin, Panginoon. Maraming po salamat. Pinapupurihan ka namin sa makapangyarihang pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen.